Ilang araw bago magbotohan, binulabog ng mga insidente ng pamamaril ang ilang probinsya, gaya na lang sa Cagayan, kung saan binaril ang punong barangay sa mismong barangay hall. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa loob mismo ng barangay hall, pinagbabaril ang kapitan ng barangay 2 sa Enrile, Cagayan. Ayon sa mga pulis, papasok na sana sa barangay hall ang biktima nang bigla siyang pagbabarilin ng nakabuntot na riding in tandem sa likuran. Isinugod ang punong barangay sa ospital pero binawian ng buhay. Tinutugis pa ang mga salarin at inaalam pa ang motibo sa krimen. Isa pang insidente ng pamamaril ang bumulabog sa Lope de Vega, Northern Samar. Biktima sa pamamaslang ang punong tanod ng barangay Hetigo. Base sa investigasyon, tinawag daw ng 2 sospek ang biktima para lumabas ng bahay. Paglabas ng biktima, agad siyang pinagbabaril ng 4 na beses. Tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Sa hot pursuit operation ng mga pulis, nahuli ang driver ng motor habang pinaghahanap pa ang kasama niyang namaril. Iniimbestigahan na rin ang motibo sa pagpatay. Sa kulungan ang diretsyo ng isang lalaking naniniktik raw ng mga kandidato at opisyal ng barangay sa Pasay City. Ayon sa pulisya, nagmamatsyag raw siya at nag-iikot sa bahay ng mga kandidato sakay ng motorsiklo. Nakuha sa kanyang isang baril na kargado ng mga bala. Kwento naman ng sospek na pag-utusan daw siyang mag-surveillance kapalit ng 10,000 piso kada araw. Mahaharap siya sa reklamong illegal possession of firearms at paglabag sa gun ban. Pinaghahanap naman ang 3 pang kasamahan ng sospek. Ipinag-utos din ng lokal na pamahalaan ng Pasay ang malalimang investigasyon sa pagso-surveillance. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.